Victor Wembanyama sinisi ang sarili sa pagkatalo at may banta sa Game 2. Jordan Poole babalik ba sa Warriors? At Russell Westbrook pipirma nga ba sa Warriors? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara, simulan na natin! Ayon sa Basketball Network, inako ni Victor Wembanyama ang sisi matapos matalo ang San Antonio Spurs sa Game 1 ng NBA Finals laban sa New York Knicks. Pagkatapos ng laro, diretsahan niyang sinabi, "I was bad tonight." Ano ang nangyari kay Wembanyama? Bagamat nagtapos siya na may 26 puntos at 12 rebounds, sobrang nahirapan siya sa efficiency. 6 for 21 shooting, 2 for 9 sa 3-point line, 6 turnovers. Ito ang isa sa kanyang pinakamahirap na laro sa buong postseason. Paano nanalo ang Knicks? Nagkaroon pa ng 14-point lead ang Spurs sa third quarter, ngunit nag-comeback ang Knicks sa likod nina. Jalen Brunson, 30 points. Karl Anthony Towns, 18 points, 12 rebounds. Nagdomina ang Knicks sa fourth quarter habang nahirapan ang Spurs sa turnovers at shot-making. Hindi pa rin nag-aalala si Wemby. Sa kabila ng pagkatalo, sinabi ni Wembanyama na hindi siya nababahala at naniniwala siyang makakabawi siya sa Game 2. Ayon sa kanya, kailangan lamang niyang mag-adjust at maging mas mahusay sa susunod na laban. Ano ang ibig sabihin nito sa serye? Para sa Spurs fans, magandang senyales pa rin na kahit isa ito sa pinakamahinang shooting games ni Wembanyama, nanatiling dikit ang laban hanggang sa huling minuto. Kung makabalik siya sa kanyang normal na antas ng laro, malaki pa rin ang tsansa ng San Antonio na maitabla ang serye sa Game 2. Pinaka-importanting takeaway, ang pagkatalo ng Spurs sa Game 1 ay hindi dahil lamang kay Wembanyama, ngunit kapansin-pansin ang kanyang shooting struggles at turnovers. Ang magandang balita para sa San Antonio ay alam mismo ng kanilang superstar kung saan siya nagkulang at sa buong playoffs ay paulit-ulit na niyang ipinakita na mabilis siyang nakaka-adjust pagkatapos ng mahihirap na laro. At ngayon, ayon sa Sporting News, isang trade rumor na kinasasangkutan ng New Orleans Pelicans ay maaaring magbukas ng pinto para sa isang nakakagulat na reunion ng Golden State Warriors at dating kampiyon nilang si Jordan Poole. Bakit lumabas ang pangalan ni Jordan Poole? Matapos ang ilang roster moves at trade speculation sa paligid ng Pelicans at iba pang teams, may mga analyst na muling nag-uugnay kay Poole sa Warriors bilang isang posibleng buy low target. Hindi lihim na nung 2022 championship run, si Poole ang isa sa pinakamahalagang offensive weapons ng Golden State. Nag-average siya ng mahigit 17 puntos kada laro nung regular season at naging malaking bahagi ng kanilang title run. Bakit may sense ang reunion? Shot creation. Isa sa pinakamalaking problema ng Warriors nitong mga nakaraang taon ay ang kakulangan ng secondary scoring kapag nagpapahinga si Stephen Curry. Maibibigay ni Poole ang instant offense, ball handling, at scoring burst mula sa bench o bilang starter. Pamilyar sa system, hindi na niya kailangang matutunan muli ang sistema ni Steve Kerr. Alam na niya ang motion offense, spacing concepts, at kultura ng Warriors organization, mas bata sa core. Habang tumatanda sina Curry, Jimmy Butler, at Draymond Green, si Poole ay nasa edad pa kung saan maaari pa siyang maging bahagi ng transition sa susunod na henerasyon ng Warriors. Bakit mahirap mangyari? Draymond Poole history, hindi pa rin nawawala sa usapan ang insidente ni na Draymond Green at Jordan Poole noong 2022. Bagamat matagal na itong nangyari, natural na may mga magtatanong kung magiging maayos ang chemistry kung magsasama silang muli. Contract considerations. May malaking kontrata si Poole, kaya hindi magiging simpleng reunion ito. Kailangang balansehin ng Warriors ang salary cap at posibleng trade package. Defensive concerns. Isa rin sa mga madalas na puna kay Poole ay ang inconsistency sa depensa, isang bagay na pinahahalagahan ng Warriors lalo na sa playoffs. Kung basketball talent lamang ang pag-uusapan, napakaganda ng fit ni Poole bilang scorer sa tabi ni Curry. Ngunit ang tanong ay hindi kung kaya niyang tumulong, ang tanong ay kung sulit bang ibalik siya kapalit ng assets at salary flexibility na maaaring kailanganin ng Warriors para sa ibang roster upgrades. Pinaka-importanting takeaway. Ang ideya ng pagbabalik ni Jordan Poole sa Golden State ay isa sa mga pinaka-interesanting off-season rumors. Maaari niyang ayusin ang ilan sa offensive problems ng Warriors at muling bigyan si Stephen Curry ng isa pang dynamic scorer sa backcourt. Ngunit para mangyari ito, kailangang kumbinsihin ng Warriors ang sarili nila na ang potensyal na basketball benefits ay mas malaki kaysa sa mga tanong tungkol sa kontrata, depensa at dating history ng franchise.
Para sa maraming fans, ito ay magiging isa sa pinakamalaking reunion stories ng 2026 offseason. At ayon pa sa article ng Sporting News, may isang kawili-wiling prediction na nagsasabing maaaring pirmahan ng Russell Westbrook ang Golden State Warriors habang sinusubukan din nilang mapanatili si Kristaps Porzingis para sa isa pang championship push kasama si Stephen Curry. Ano ang prediction? Ang ideya ay gamitin ng Warriors ang limitadong resources nila para makakuha ng isang veteranong playmaker tulad ni Westbrook sa murang halaga habang inuuna ang pagpapanatili kay Porzingis. Sa senaryong ito, mananatili si Porzingis bilang starting center. Magdadala si Westbrook ng energy at playmaking mula sa bench. Mababawasan ang pressure kay Curry sa regular season. Bakit may sense si Westbrook? Bagamat magkaiba ang estilo nila ni Curry, may ilang bagay na maibibigay si Westbrook. Transition offense rebounding mula sa guard position, bench playmaking, leadership at competitiveness. Kapag nagpapahinga si Curry, isa sa matagal ng problema ng Warriors ang paglikha ng opensa. Maaari itong matulungan ni Westbrook. Bakit mas mahalaga si Porzingis? Sa lahat ng Warriors rumors ngayong off-season, paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ni Porzingis dahil sa kakaiba niyang skill set. Nagbibigay siya ng floor spacing bilang center, rim protection, size, at pick and pop threat na perpekto katabi ni Curry. Para sa maraming observers, mas mahalagang maibalik si Porzingis kaysa maghabol ng panibagong superstar trade. Ano ang posibleng concern? Russell Westbrook. Hindi elite shooter. Kailangan ng tamang role. Kailangang tanggapin ang pagiging complementary player sa sistema ng Warriors. Kristaps Porzingis. Injury history. Posibleng mataas ang presyo sa free agency. May panganib sa long-term contract. Warriors fit analysis, Porzingis return, a grade. Nagbibigay siya ng eksaktong kailangan ng Warriors sa frontcourt. Westbrook signing, B grade. Hindi siya perfect fit, pero kung veteran minimum o mababang kontrata ang usapan, maaari siyang maging mahalagang bench contributor. Pinaka-importanting takeaway. Kung mangyayari ang prediction na ito, hindi ito magiging flashy blockbuster tulad ng Giannis o LeBron rumors. Pero maaaring ito ang mas realistic na paraan para manatiling contender ang Warriors. Panatilihin si Kristaps Porzingis. Magdagdag ng veteran depth kay Russell Westbrook. Patuloy na magtayo sa paligid ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Para sa Warriors, minsan ang pinakamahalagang off-season move ay hindi ang pinakamalaking headline, kundi ang pagpuno sa mga kahinaan ng roster habang pinoprotektahan ang kanilang natitirang championship window. At yan ang matitinding balita ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at click ang notification bell. Peace out!